mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng kaunting opinion or reaction po dito sa mga nangyayari po about sa pabahay ni Daddy Frankie dito kay Kuya Oliver. Ano po mga kapatid, at shoutout muna sa inyong lahat at God bless you at sana po pagpalain kayo ng may kapal. Ito po mga kapatid, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy bago ako magbibigay ng opinion or reaction dito po sa pabahay ni Kuya Oliver. May maipaparinig muna po ako sa inyo. Ayan po. Maganda. Maayos. Forman, yan na yung layout niya? Bakit parang ang liit? Maliit, Ate Ansing? Parang ang liit kasi Daddy Frankie. Mag-isa lang naman si Kuya Oliver. Ilang kwarto ba gusto mong gawin? Forman, dapat pulido yan ha. Maganda. Maganda yan. Kung mas maganda yung bahay niya, diyan lilipat na kami yan, palit na kami ng bahay. Kapatay ta. Hindi pwede yan. Hindi ba yung maganda? Maayos. Forman, yan na yung layout niya? Bakit parang ang liit? Maliit, Ate Ansing? Parang ang liit kasi Daddy Frankie. Mag-isa lang naman si Kuya Oliver. Ilang kwarto ba gusto mong gawin? Forman, dapat pulido yan ha. Maganda. Maganda yan. Kung mas maganda yung bahay niya, diyan lilipat na kami yan, palit na kami ng bahay. Ayan mga kapatid, naiparinig ko na po yung ibig sabihin ni Aling Ansing or ni Ansing. Kayo na po ang manghusga. Kung naiisip nyo, yung naiisip ko po mga kapatid, doon pa lang talagang may sariling interest po si Ansing sa bahay na pinagagawa ni Daddy Frankie kay Kuya Oliver. Ano po? Dito po ay nakakalungkot po talaga sa usapin. Simulat pa po noon, malinaw pa po. Sa pinakamalinaw, yung mga pinag-usapan about po sa pabahay kay Kuya Oliver, kung saan itatayo. Hindi pa nga po yan nasisimulaan na pag-usapan pa na po yan simulat. Ang gusto nga na ipatayo ni Kuya Gigi doon talaga sa lupa ni Kuya Oliver. Pero napagdesisyonan po ng magkapatid na sa gitna ng bahay nila para parehas silang mag-aalaga ni Kuya Gigi at ni Aling Ansing. Di ba? Dahil tama naman po yun. Para sa akin, tama yung sinasabi ni Kuya Gigi na igitna ang bahay ni Kuya Oliver. Kaya ipinatanggal nga po yung mga bambo or kawayan. Di ba po? At dito pa nga, ang laki ng kasinungalingan nga ni Ansing dahil nagastos yung iniwan na pera ni Daddy Frankie para matanggal ngayon at para mapabilis po yung pagpapagawa ng bahay. Umabot na po ng ilan buwan at ito pa nga 100 na gulong. Oh my God. Saan kinuha yung 100 na gulong para maubos doon sa pagsusunog? Alam niyo po mga kapatid, ito si Ansing, si Gerato po kung kwento. Hindi ka puro paniwala. Alam niyo po, sa 10 salita ni Ansing, ni isa wala akong pinaniniwalaan po. Dahil nakita natin kung paano siya magsalita at kung paano siya mag-demanding, di ba? Na talagang maiisip mo talaga po, puro kasinungalingan ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya nasanay na tayo na kahit po totoo na yung sinasabi niya, para sa atin ay parang kasinungalingan. Gaya na po, kung talagang may malasakit ka po sa iyong kapatid, hindi mo yun isusumbat na ikaw ang nagpapakain, ikaw ang nagpapainom ng gamot dahil obligasyon yung magkakapatid na alagaan o alalayan ang inyong kapatid na kagagaling lang.
Dahil sa loob ng 20 years ninyong ipinabayaan at nakulong, kung saan parang ngayon ginawa nyo na nga ang kulungan ng baboy, dapat po talaga bumawi kayo sa iyong kapatid. Dapat po talaga hindi nyo na yan pinagtatalunan, magkakapatid. Ang isipin nyo na lang ang kabutihan ng inyong kapatid. Dahil yan po, magkakadugtong po dyan ang pusod nyo. Iisa ang pinanggalingan nyo. Mahalin nyo ang bawat isa. Hindi maging gahaman ang bawat isa sa inyo na magkakapatid. Magbigayang kayo. Yung kapakanan ng inyong kapatid, yun lang po ang dapat nyong isipin. Ang masasabi ko lang sa iyo, Aling Ansing, huwag masyadong swapang, gahaman o tuso. Dahil nakikita po yan ng mga viewers. Kayo mga viewers po, bakit si Daddy Frankie ay naging sunod-sunura na lang o napapasunod ni Aling Ansing? Para sa akin po, isa sa mga magagaling, magsinungaling na talagang napapaniwala si Daddy Frankie, gaya na nga po doon sa pabahay. Kaya po, nasimulaan yung bahay dahil ang sinabi na pag-usapan na nilang magkakapatid. Kaya si Daddy Frankie, nakalamutan ko na po, nahihipnotize mo. Ayan, nahihipnotize. Or nalilinlang. Para bang mayroon siyang tagalpok ang tawag. Ano ba yung parang may sinasabi na salita ng salita, sa isang tingin lang ni Ansing kay Daddy Frankie, napapasunod na. Ang tawag yun natatagalpok. Ay, ang tama mo pa mga kapatid. Hypnotize mo. Ayan. Kaya alam niyo po mga kapatid, dito po sa usapin na pabahay, Daddy Frankie, kahit po nagkagastos o pagod na ibahin nyo na lang, tibagin nyo na lang po. At kung magkano man po yung karagdagan, kami na po ang magpupuno dyan. Basta tibagin nyo na lang po at masunod po yung dating pinag-usapan. Para sa akin, para hindi po ma-disappoint po ang mga viewers. Kasi matagal na po talagang usapan na doon, kaya nga po kayo'y naghintay o nagpagod para matanggal lang po yung ugat ng mga bamboo or kawayan, di ba? Kaya alam nyo po, Daddy Frankie, napakaganda. Kami na po ang mag-suggest sa'yo, tibagin nyo po yan. At ilagay nyo po doon para si Ansing lumuha ng dugo. Dahil alam natin po, sa kanyang pananalita po, mayroon po na interest doon sa bahay. Dahil ang sabi niya nga po, Foreman, parang kaliit. Sana maging pulido yan para kung maganda, palit na lang kami ni Oliver. Doon na siya at dito kami titira. O, di ba? Di ba po, sa kanyang bibig na rin, lumabas po ang katotohanan na pagiging gahaman o tuso ni Ansing. No? Kaya, alam niyo po, Daddy Frankie, kung mapapanood mo to, tibagin nyo na lang po at ilipat nyo doon. Nandito kami para sa suporta sa iyo. Para hindi po naiinis ang mga viewers na nasumusuporta sa inyo. Ito na lang, Daddy Frankie, talaga. Promise. Dahil kahit po ako, naiinis na rin po sa inaasal ni Aling Ansing. Kahit ano pong lawak ng pang-uunawa ko po. Sa mga binibitawan na salita ni Ansing, ay talaga pong ako ay nadismaya po. Na-disappoint talaga po ako sa ugali ni Ansing na hindi nakukontento sa anong bagay na ibigay mo sa kanya. Kahit nga po
binibigay niyong allowance o pambili-bili man lang ni Kuya Oliver, nakukuha niya pa po. Anong klaseng tao? Sa totoo lang po, may mga kapatid din po ako. 6 po ang kapatid ko. Hindi po minsan naiiwasan na hindi kami nagkakatampuhan, pero mahal ko po ang mga kapatid ko. Hindi ko po kayang pabayaan. Promise po, alam yan ng mga kapatid ko. Kahit po mapanood ito ng mga kapatid ko, hindi po ako pabayang kapatid. Pero hindi ko naman po ginagawang mga lumpo ang kapatid ko. Dahil malalakas pa po sila. At may mga kanya-kanya na rin po kaming pamilya. Nandyan lang po ako magabay. Inuna ko po ang pamilya ko bago po ako tumutulong sa aking mga kababayan na yung abot kamay ko lang pong ipagtulong. Hindi naman po yung sobra-sobra dahil ako po ay may pamilya din. May mga kamag-anak din po ako na tinutulungan. May mga pamangkin din po akong pinag-aaral. Kaya minsan po, ayan, nakagraduate na nga po yung isa naming pinag-aral na yun po ay sabihin na natin apo, pero kilala lang namin. Matagal na din namin inahanap. Kaya po ako ay pinag-aral namin. Ayan po, graduate na po siya. Sa totoo lang po ay nakakatuwa na isang taong pinagtinulungan mo at napag-aral mo ay nakatapos na rin po. Ay napakasarap po ang pakiramdam na siya po ay nakagraduate na. Ayan na po. Oh. Ayan po, nakagraduate na po yan. Oh. Yan ang patunay po, ang tumutulong po. Napakasarap. Ayan po. Ang message niya sa amin, ayan po. Oh. Ang nakalagay dito, maraming salamat po, Mami, lalo na po sa iyo, Daddy, sa pagpapaaral sa akin. Graduate na po ako. Ayan po, oh. Ang sarap po ng pakiramdam, yung tayo po ay nakakatulong na sa kapwa natin na nakakapagtapos. Lalong-lalo na po pag edukasyon po dahil abang buhay nila po yan dadalin. Yan po yung kayamanan na pamana namin sa mga napapatapos namin. Diba? Kaya dito ang masasabi ko po sa totoo lang mga kapatid. Ang isang kagaya ni Ansing na hindi makontento kung anong mayroon na itinulong po ang mga sponsor sa kanya, parang nakaka-disappoint po. Sa totoo lang. Dapat siya maging masaya, makontento. Napakaganda yung baboy, ang tataba po. Diyan ka na lang, Ansing, umasa. Magsikap ka, paramihin mo po yung baboy na ibinigay sa'yo. Dahil diyan ka uunlad. Huwag mo nang pag-interesan kung anong mayroon si Oliver dahil alam natin si Oliver ay kagagaling lang. Iyan ay tayo ay magpasalamat sa Panginoon na mayroon, Daddy Frankie, talagang buo ang pagtulong. Sa sobrang bait ni Daddy Frankie, nagagawa mo pong paikutin. Na maging sunod-sunuran sa'yo. Sa totoo yan, promise mga kapatid, wag po kayong magagalit kay Daddy Frankie. Minsan po talaga, nagsasabi tayo na bakit si Daddy Frankie napapasunod ni Ansing? Dahil sobra talaga pong bait ni Daddy Frankie, dahil ang nga sabi ni Daddy Frankie, sa totoo lang daw po, kung makikita nyo ang kalagayan ni Ansing, talaga pong maaawa kayo. Dahil talaga pong mahirap ang kalagayan nila. Nandiyan na po tayo. Mahirap po tayo, pero ang dignity natin, ang dignidad po natin, ang tangi nating kayamanan. Kung natulungan man tayo po, maraming salamat. Huwag po natin abusuhin ang taong mga tumutulong. Natulungan ka na, nandiyan na yung baboy mo, napabubungan na yung bahay mo, magsikap kayong mag-asawa abang bata pa kayo, ayusin nyo, pagandahin nyo ang bahay nyo dahil malaki. Huwag mo nang interesan ang bahay ni Kuya Oliver. Promise, Daddy Frankie,
gibain nyo na lang at ilagay nyo doon. Kung saan po yung nailagay nyo, sabi nyo kwarto at nakadikit doon, alisin nyo na, tagtagin nyo na lang doon po. Gawaan nyo na lang paraan para mawala. O kaya naman, taasan nyo yung bakod at pumunta kayo sa barangay na wag nang pakialaman ni Ansing, yung bahay man na yon, na kung nasasakupan man yun, na doon sa lupa ni Ansing, ipalit na lang yung lupa doon ni Oliver. Yun na lang, magawa kayong kasulatan sa barangay. Yun, promise Daddy Frankie. Para wala ng kaguluhan, punta kayo sa barangay at gumawa kayo ng kasulatan na permabdo ni Ansing na pagdating ng araw, walang habol si Ansing at ipalit na lang doon sa lupa ni Oliver. Promise Daddy Frankie. Ikaw po ang masusunod diyan sa pabahay na yan dahil ikaw po ang nagpapabahay. Gaya nga ng sabi ni Ansing. Bakit si Kuya Gigi ay makikialam? Hindi naman daw pira ni JJ at pira naman ni Daddy Frankie. Yes! Tama ka, Ansing. Pera ni Daddy Frankie, kaya wag kang makialam din. Tumingin ka na lang, Ansing. Gaya ng sinabi mo kay Kuya Gigi na wag makialaman dahil wala naman siyang pera doon. Pera ni Daddy Frankie. Diba? Kaya, mga kapatid, mga viewers, ano sa palagay niyo? Sang-ayong kayo na igibain na lang at ilipat doon? Total, hindi pala pambubong. Kakaunti na lang. Sabihin na natin, nagkakahalaga na ng 10,000 yun. Di bali nang masayang yung 10,000 na yun or whatever, na basta po masunod po yung pinag-usapan talagang original na pinag-usapan na kaya po natanggal yung puno ng bamboo or kawayan. Di ba po mga kapatid? Ayan ang masasabi ko, Daddy Frankie, ikaw yung nakakaalam. Dahil alam mo yan, simulat sa pool na pagkagigitnaan para wala po sanang naging problema. Sa ngayon po, para matapos, pagtulungan na lang, gibain nyo na lang po at ilagay nyo doon. Para, total, ilan lang naman yun. Yung kwarto yata lang yata ang nakadikit talaga sa bahay ni Ansing. Or, lagyan natin pader para si Ansing hindi makapasok. Or, yung maliit lang po, Daddy Frankie, wag mo na rin kalakihan, baka talaga ay ang intention talaga dyan ni Ansing, ay dyan siya titira, lilipat sila at doon iiwan si Kuya Oliver. Iyon po yung na ano ko dito, naiisip. Dahil mismo sa bibig din ni Ansing po lumalabas yung mga sinasabi niya. At kung hindi naman po at sayang din talaga, yung mga ibibigay pa ng mga sponsor na kadaragdagan ay para na rin po yun sa kinabukasan kung ano lang akalain mo. Ay 30,000 pala po ang nabawas na sa pera ni Kuya Oliver para lang kay Ansing. So, lugi po dito yung mga kapatid ni Ansing, ano? Kaya para sa akin, hindi po tama na si Ansing ang makikinabang lang po dito sa mga tulong na ibinibigay natin kay Oliver na wala naman po talagang magandang kahihinatnan, kundi po ay talagang si Ansing lang po dito yung talagang may pagkagahaman, ano? Ang tuso nga daw po, ang tinatawag pong tusong palaka, talaga pong hindi maganda. Ano? Dahil, sabihin na natin, pag baliktarin po natin ang mundo o baliktarin man natin po kung anong baliktarin sa mga binibitawan na salita po talaga ni Ansing, talaga pong nakakadismaya, Daddy Frankie. Matuto na lang po tayo sa bawat mga sinasabi ni Ansing po talaga dahil mismo sa kanyang bibig. Ito, pakinggan natin at balikan natin po ulit. Ito yung sinasabi ko eh. Nanay Ansing, Daddy Frankie, sabi ni Kuya Gigi, pa-stop muna tong bahay daw. bakit naman?
Eh, sabi niya, urong daw doon. Ay, nandyan na, hindi pwede bang iurong pa? Hindi pwede. Basta dapat na sana yung sakit doon sa mga gitna. Hindi pwede, kasi ikaw din ang iniisip ko. Di ba sabi mo nga, yung pag nahati-hati itong lupa, o mamaya, matakupan niya yung Kasi party mo. Ayaw daw niya kasing ilapit sa'yo kasi pag katagalan daw, baka kunin ng anak mo tong bahay daw. Ay, hindi ganyan, Daddy Frankie. Nakalapit nga sa bahay niya. Yung mga anak ko, hindi yan sa akin yung mga anak ko, Daddy Frankie. Saka, Ayan mga kapatid, at panoorin nyo na lang sa upload ni Daddy Frankie at suportahan na lang natin po si Daddy Frankie. Huwag na po tayong magtampo kay Daddy Frankie dahil sa sobrang bait talaga ni Daddy Frankie, kaya po niya ay nasusunod. Pero hindi ko po talaga ma-imagine dahil iyan po napag-usapan na ng matagal bago pa po yan na simula ng bahay na doon talaga po sa gitna. Ngayon hindi ko talaga alam kung bakit po nahihipot na ano ba yun? Nahihipnotize. Ayun, nahihipnotize. Ayun, Diyos ko po, Ginoo, Rudy, Ginoo po. Ayan mga kapatid, suportahan natin si Daddy Frankie at ang team ni Daddy Frankie at si Aling Rochelle po, suportahan natin. At yung hindi pa po support kay Aling Rochelle at sa mga team, please po support natin. At panuorin natin na hindi tayo mag-skip ng ads. At iyan po ay nakakatulong po sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie dahil alam naman natin po si Daddy Frankie ay isa sa mga charity vlogger na talagang transparent like Ruel of Malalag, Pogong Biyahero, Sir Tikram, at iba pa pong mga charity vlogger na kailangan po natin suportahan. At please po, yung hindi pa po nakasubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe po, Malo de los Santos. Pindutin lang nyo po yung all buttons para po lagi kayong updated po kay Malo de los Santos. Thank you so much sa mga viewers na patuloy pong nagmamahal at yung bago kong mga kaibigan po. We love you so much sa inyong lahat. God bless you. Bye-bye. See you in my next vlog. Bye-bye.